araw sa inyo mga kapatid. Tayo, peace of Christ o Kristo. John chapter 15 verse. Ito ang sinasabi. Kayapaan sa inyo. Paan sa inyo. Ibigay ko sa inyo. Kanan? At sa wikang Ingles ay ito ang ating narinig o magbabasa. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be. Sa mga Hebreo, ang malimit na binabanggit nila at batian nila ay yung salitang shalom. Ibig sabihin ay kapayapaan. Peace. Okay? Na merong konotasyon ito na ito ay isang positibo. At kapag sinabi ng isang tao na shalom, ang ibig o peace unto you, ang ibig po sabihin ito ay ang nais nilang iparating sa taong kailang sinasabihan ito ay I hope you have all the highest good coming your way. Maraming mga tao sa mundo ay hindi naiintindihan ang tungkol sa salitang kapayapaan na merong positibong konsepto. At malimit nga po ay ang nasa isip nila kapag kapayapaan, ang ibig sabihin nila ay yung absence of trouble. Kagaya nga po sa mga Chua, India, sa Ecuador and Bolivia, ang ibig sabihin ng kapayapaan sa kanila ay literally translate to sit down in one's heart. Ito ay kabaliktaran ng yung sila'y tumatakbo at sa gitna ng constant na pag-aalala. Kaya sinabi nila na ang kapayapaan para sa kanila ay umupo. Okay? O sit down in one's heart. At gayon din naman sa Chol, India of Mexico, ang pakahulugan naman nila sa kapayapaan ay yung tinatawag na quiet heart. Maganda sana ang ibig sabihin ito, pero mukhang ang nais lang nila talaga ay doon sa negative na idea na the peace is the absence of trouble. At doon naman sa Quechua, India ng Guatemala, ang ibig sabihin naman nila ng kapayapaan ay ang tinatawag na quiet goodness. Ito yung pinakamalapit sa definisyon ng mga Hebreo na kagaya na sabi natin na I hope you have all the highest good coming your way. Okay? Sa kanila ay yung quiet goodness na makikita natin. Okay? So, yan po ay makita natin na ang term na nais nilang iparating ay yung ito'y active at agresibo at hindi lang siya nagre-rest in one's own heart away from troublesome circumstances. But kung titingnan naman natin, ayan po ang mga pakahulugan ng mga iba't ibang tao sa mundo at tingnan po natin ang pakahulugan ng kapayapaan sa Biblia. At ito ay masasaksihan natin sa buhay ni Pablo at ni Silas nung sila'y nakulong sa Philippi. At ito ay makikita natin na nakatala sa Acts chapter 16 verse 25. Alam natin ang pangyayaring iyon na sila'y si Pablo at sa Silas ay nangangaral at tapos silang mangaral at pinalayas nila ang masamang espiritu sa isang babae, batang babae, dalaga, ay sila'y pinakulong. At sa kabila ng kailang naranasan, sa kabila na sila'y kinulong at nakagapos ang kailang mga paa, ang mga tanikala, ay ang sabi sa verse 25 ay sila'y
si Pablo at si Silas ay nanalangin at hindi na umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng iba pang mga bilanggo. At pagkatapos nilang umawit ay ito ay lumindol at ang akala ng taga-bantay bilangguan ay sila'y nakawala. Ngunit sinabi nila na sila'y hindi umalis at nagdulot pa ito ng kaligtasan ng bantay bilanggo at ng kanyang pamilya. Kaya ang kapayapaan ay hindi kawalan ng kaguluhan o yung walang problema. Makikita natin yan kay Pablo. Pangalawa, makita din natin na sinasabi ni Santiago sa Santiago chapter 1 verse 2. Sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam natin na kapag tayo dumaan sa mga pagsubok na yan ay doon lumalabas yung ating pananampalataya. Kaya tamang-tama sa panahon na ating naranasan ang pandemya o yung krisis tungkol sa COVID-19, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay ito ay magdudulot sa atin ng kapayapaan. At hindi lang basta kapayapaan, kundi sabi magalak tayo kapag dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat dito ay mapapatunayan natin kung alin ang nilalaman ng ating puso at hindi ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang malaking katanungan ay saan, where does a person find the kind of peace? Saan natin matatagpuan ang kapayapaang tulad nito na hindi lang yung absence of trouble. Kind of peace that is not the absence of trouble, but is the kind of peace that cannot be affected by trouble, danger, or sorrow. Ito yung magandang kapayapaan na hindi talaga naapektuhan ng anumang kaguluhan o panganib o kalungkutan. Kaya ang malaking tanong ay saan natin matatagpuan ito. Kaya ito'y tamang-tama ating hanapin at maranasan sa panahon ng krisis sa buong mundo at gayon din ay alam din natin ang isa pang malaking kaguluhan nangyayari din sa Estados Unidos. Maraming nagra-riot doon at nagpo-protesta. Kaya napakahalaga para sa atin na matagpuan natin ang kapayapaan na talagang sa kabila ng kaguluhang nangyayari o problema sa buong mundo ay meron tayong kapayapaan na hindi tayo naapektuhan ano man ang nangyayari sa ating paligid, may panganib man sa darating o meron man na namatay o na lungkot tayo sa mga pangyayari sa past. Kaya ngayong umaga ay sana'y ihanda natin ang ating sarili na matagpuan natin ang tunay na kapayapaan. At tatanungin na, sabi nga ay saan natin ito matatagpuan? At balik tayo uli sa ating paksang talata. Sabi ni Panginoong Hesus, peace I leave with you. My peace I gave unto you. So ang tanong ay saan natin matatagpuan? At ito ay matatagpuan natin walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Isang irony na makita natin na ang talatang ito ay sinabi ni Jesus nung panahon na siya ay nasa upper room, kasama niya yung kanyang mga alagad, at ito yung huling pagsasama-sama nila bago siya dakipin at parusahan at ipako sa krus. So alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya na panganib o trahedya, napapatayin siya at maghihirap siya. Pero sa kabila noon ay nakapag-iwan pa siya ng salita ng kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Kaya makita natin na alam niya na merong siyang kakaharapin na panganib o pagsubok sa buhay niya na siya'y ipagkakalunong, siya ay paparusahan at siya ay ipapapatay.
Pero sa kabila noon ay siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya makita natin ang sagot doon sa unang tanong, saan natin matatagpuan ang kapayapaan, ay walang iba kung matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sabi niya, this peace is never affected by circumstances, but instead affect and even overrule them. So, yan po makita natin na kagaya ng sinabi ko sa inyo na ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon Jesus ay hindi maapektuhan o nababago sa pamagitan ng mga circumstances o mga pangyayari na alam ni Jesus na mangyayari sa kanya. Bagkus ay naapektuhan nito at na-overrule niya anumang panganib na mangyayari sa kanya. At titingnan natin sa oras na ito ang patungkol sa dalawang likas ng nature of peace. Okay? May dalawang uri ng kapayapaan. Una, ang tinatawag na the objective peace. Ito ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos at gayon din ang tinatawag na subjective peace. Ito naman ay patungkol sa ating mga karanasan sa buhay. Yung objective ay ito yung layunin o patutunguhan o ibig na mangyari, at yung subjective ay ito yung pansarili na nangyayari sa ating buhay. At natin una ay pag-aralan natin ang tungkol sa objective peace. Okay? At makita natin dito para sa mga unregenerated person, okay, o yung mga hindi pa binabago ng Panginoon o hindi pa sila nakakaranas ng paghipok at pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, sila ay walang kapayapaan sa Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng Roma chapter 5 verse 10, sabi at dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Okay? Tayo ay kaaway ng Diyos. At yan po ay makita natin na ngunit tinanggap na niya tayong bilang mga kaibigan sa magitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sa pagkat si Kristo ay buhay. So dito makita natin na ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos nung hindi pa tayo na babago, hindi pa tayo napapanganak na muli, tayo ay tinatawag na mga kaaway ng Diyos. Tayo ay lumalaban sa Diyos at ang lahat ng ating ginagawa ay paglabag o paglaban sa kanyang mga prinsipyo. At pero nung tinanggap nga natin ng Panginoong Jesucristo, ang pag-aaway natin, okay, ang pakikipaglaban natin sa Panginoon ay natigil na. We cease being enemies of God. We make a truce with Him. Nakipagkasundo na tayo dahil sa Panginoong Jesucristo. Ngayon din, nung tinanggap din natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ginawa ng Panginoon ay sinulat niya ang tinatawag na peace treaty with His blood shed at the cross. Parang yung sa atin na tinatawag na blood compact. Kapag mayroong kasunduan, ito ay isinusulat magitan ng dugo. At ito po ang ginawa ng ating Panginoon, ay ito dugo niya na nabuhos doon sa bundok ng Kalbaryo. At ito ay tratatong ito, ang pagkakasundo, ang covenant ay declare na ito yung tinatawag na objective facts, okay, that we now are at peace with God. So yung ginawa ng pagkakasundo ng ating Panginoon, pinagkasundo niya tayo at may bagong tipan na tayo, ay pinapakita nito ang tinatawag na objective na katotohanan, okay? Layunin na katotohanan na tayo ay mayroong pakikipagkasundo na sa Diyos. At kaya sinabi ni Apostol Pablo
doon sa Efeso chapter 6 verse 15 na the good news of salvation is yung the preparations of the gospel of peace. Okay? Kaya ang mga mananampalataya, okay, ay dapat isuot yung sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Kaya kung matay ang ating Panginoong Jesucristo at siya'y nabuhay na muli, ito yung mabuting balita na ang magkaaway, ang tao na makasalanan ay pwede ng pagkasunduin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung tinatawag na gospel of peace. Ito rin ay tinatawag na good news of salvation. Napakaganda po na iniatang po para sa mga mananampalataya ang pangangaral ng mabuting balita at pangangaral ng ebanghelyo ng kapayapaan. Itong kapayapang ito, this peace is objective. That is, it has nothing to do with how we feel or what we think. Okay? So, ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay kung ano yung ating nararamdaman, kung ano man ang ating iniisip, kundi ito ay isang accomplice o napagtagumpayan ng katotohanan na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang siya'y namatay sa krus, ay pinagkasundo niya ang isang makasalanan na tao at ang banal na Diyos. Parang ang Diyos ay nasa isang panig at ang tao ay nasa kabilang panig at pinag-abot ni Jesucristo ang kamay ng Diyos at ang kamay ng tao. At dahil ngayon sa kanyang ginawa sa krus, binayaran niya ang kasalanan at kaparusahan kasalanan at siya nga po ay namatay. Kaya sabi nga sa Roma 5, talatang 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa magitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita po natin sa dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay napawalang sala na po tayo. Yung ating nakaraang kasalanan ay pinatawad na at tayo ay mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Hindi na tayo natatakot umarap sa Diyos. Kaya ang sinumang nakipag-isa o nagtiwala sa ating Panginoong Hesus, siya po ay tinatawag na tinubos. They are redeemed. Sila po ay dineklarang matuwid dahil sa kanilang pananampalataya at gayon din ang kanilang kasalanan ay napatawad na at gayon din ay ang pagre-rebelde nila ng isang tao ay natigil na at ang pag-aaway ay is over. Lumipas na. Tayo po ngayon ay mayroon ng kapayapaan sa Diyos. Okay? Ito po ang pinakamagandang nangyayari sa purpose ng salvation. Kaya yan po kapag ang isang tao ay naligtas, ay ito po ang nangyayari sa kanya. Siya'y tinubos, itinuring siyang righteous by faith. Ibig sabihin ay bagamat may kasalanan, ay pinawalang sala na siya, kanyang kasalanan ay pinatawad na, at hindi na po siya rebelde, at hindi na po rin sila magkaaway ng Diyos. Kaya kung hindi na sila magkaaway, ay sila'y mayroong pagkakasundo sa Diyos. Kaya ito po ang napakagandang layunin ng kaligtasan na dapat natin ipangaral sa lahat ng tao para magkaroon sila ng kapayapaan sa Diyos. At ito din ang sinasabi sa Colossus chapter 1 verse 20 to 22. Sabi dito, at sa pamagitan ng anak ni loob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay makipagkasundo sa Kanya.
pakikipagkasundo sa magitan ng pag-aalay ng kanyang dugo sa krus. Ulit tayo. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. At ngunit sa magitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay may harap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So dito makita natin na ang tao ay siya'y makasalanan, marumi, nakakahiya ang kanyang buhay at immoral ang isang taong walang pagkakilala sa Diyos. A simple, vile, and wicked individual cannot come into the presence of the Holy God. Kaya ang isang tao na makasalanan ay hindi po pwedeng lumapit sa presensya ng isang banal na Diyos. Kaya kailangan na merong mangyari sa isang unholy person, righteous before he can be at peace with God. Yan po ang kaya po makita natin sa kasaysayan sa Lumang Tipan, si Moses nung pakita ang Diyos sa bundok ng Sinai ay talagang takot siya at nakita niya na hindi siya karapat-dapat at pinahubad pa yung kanyang sandalyas. Kasi hindi po kakayanin ng isang makasalanang tao umarap sa presensya ng Diyos. Makukonsume po sila o mamamatay po sila sa presensya ng Diyos. Kaya dapat merong mangyari sa isang tao para maging matuwid siya at magkaroon siya ng kapayapaan sa Diyos. At ito po nga ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y namatay sa krus, ang kanyang katwiran ay iniatang sa atin para to all who believe. Nung tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, nung tayo ay hipuin ng banal na Espiritu sa ating buhay, ang binayaran po ng Diyos ang ating mga kasalanan at ang kanyang katwiran ay iniatang sa atin. So, ang sabi ni Apostol Pablo na hindi na raw po tayo kaaway ng Diyos kung bagkos tayo ay mayroong kapayapaan, but are at peace because we are reconciled. Pinagkasundo na tayo. Kaya napakaganda po ng mensahe o buod ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo kaaway ng Diyos at tayo'y meron ng kapayapaan dahil sa pagkakasundo natin sa Panginoon. So, ang pinakapuso po ng Ebanghelyo o Gospel message ay sinasabi sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 18 hanggang 19. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa magitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan niya. Ang ibig sabihin, sa magitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ang inatasan niyang ipamalita ito. So ito po makita natin ang pinakabuod na mensahe ng Ebanghelyo. Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, ay talagang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Binayaran niya ang ating kasalanan sa krus. Ay hindi na tayo kaaway ng Diyos, bagkos naging niya tayong kaibigan. Nilimot niya na ang ating mga kasalanan at kami ay binahagi pa niya sa mga mananampalataya tulad ni Apostol Pablo ang responsibilidad na ipamalita ito.
Ibig sabihin ay napakahalaga ng mensahe ng Ebanghelyo ng Gospel of Peace. Ang tao ay hindi na magiging kaaway ng Diyos, magiging na siyang kaibigan ng Diyos. At yun po ang buod ng tinatawag na objective peace. Ngayon naman po ay darako tayo sa pangalawa na uri ng kapayapaan, ang tinatawag na subjective or experiential peace. Kung babalikan po natin ang ating talata sa John chapter 14 verse 27, ang tinutukoy pong kapayapaan ito dito ay walang iba kundi ang subjective peace. Okay? Sabi niya, ulitin ko, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So, dito makita natin na ito yung papaalahanan ng ating Panginoong Hesus dahil nga siya aalis na at alam natin na darating ang mga pag-uusig sa nila at alam natin na sa kasaysayan ay si Pedro at ang ibang mga alagad ay talagang kawatak-watak sila at talagang may mga danger na mararanasan po sila. Pero sa kabila nito ay makita natin na bibigyan sila ng tranquility of the soul, ng kanilang kaluluwa. Itong kapayapaan ng Panginoon ay bibigyan sila ng katahimikan, katiwasayan o kapanatagan. Okay? A settled, positive peace that affects the circumstances of life. It is the peace that is aggressive rather than victimized by the event. It attacks them and gobbles them. Okay? So, ito po yung makita natin na ginagawa ng sanlibutan na pag tayo ay balisa, ay inaatake tayo, kinakabahan tayo at nilalamon tayo ng mga pangyayari. Okay? So, dito, makita natin na ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon, it is a supernatural, ito ay permanente, ito ay positibo, ito ay walang side effect, at ito ay isang divine na tranquilizer, talagang pampakalma, talagang ito yung gusto ng Panginoon na maranasan nila na kapayapaan, subjective or experiential peace na maranasan nila sa pag-alis ng ating Panginoon. So this is the heart's calm after Calvary storm. So alam naman natin na ito yung gusto ng Panginoon, na alam natin na nung siya ipinako sa krus ay maraming mga alagad nga ay nagkanya-kanya na at naglayuan na. Pero ang gusto ng Panginoon ay makalma sila sa kabila ng nangyari sa kanya doon sa Kalbaryo na siya'y namatay. So ito rin ang nagpapatunay sa sinasabi sa Romans chapter 8 verse 32 na firm conviction that he who spare not his own son, okay, will also along with him freely give us all things. Sa wikang Tagalog sabi ay kung ang sarili niyang anak, kung ibinigay daw ng Diyos Ama ang kanyang sariling anak, hindi niya ipagkakait, ay hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Sa halip ay ibibigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Kabilang na po doon sa ibibigay ng Diyos sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, ang tinatawag na subjective or experiential na peace. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Panginoon.
Kaya ano sabi din sa Pilipinas, sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ayan po, makita natin na kapag tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng pangkaraniwang tao. Okay? So, yan po ang ibibigay sa atin ng Diyos. So, kanina, tinalakay natin yung objective peace. Ito yung relasyon natin sa Diyos. Okay? At pangalawa, ang gusto rin ng Diyos sa atin ay yung tinatawag na subjective peace, na tinatawag na experiential peace na mararanasan natin sa kabila ng kaguluhan nangyayari sa ating paligid, ay bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng mga pangkaraniwang tao. So, ang kapayapaang ito, the peace of God, is not based on circumstances na like the world's peace, na katulad ng mga iniaalok na kapayapaan ng ibang tao, ng mundo. So, kaya makita natin, it doesn't always make sense to the carnal mind. So, kapag hindi pa mananampalataya ang tao, nasa laman siya, hindi niya maintindihan ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sabi dito ay hindi siya kayang unawain ng tao. Itong kapayapaang ito ay higit pa sa ating mga understanding. Sabi niya ay kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao. Okay? Kaya makita natin na kapag walang banal na espiritu ang tao, hindi niya maintindihan ang kapayapaan ito na binibigay ng Diyos sa mga nakipagkasundo sa Kanya. At ngayon din, it doesn't seem reasonable that such peace could exist in the midst of the problems and trouble Christians go through. Kaya hindi nila maintindihan na meron palang kapayapaan ang ibinibigay sila. Bakit? Sa kabila ng problema, mga pagsubok, kaguluhang naranasan natin, ang mga Kristiyano ay nagpapatuloy. Sana ito yung naranasan nyo sa kabila ng mga nangyayaring pandemya, COVID-19 na krisis sa buong mundo. Tayo mga Kristiyano ay nanatiling may kapayapaan sa Diyos at tayo ay patuloy na nananalig sa Panginoon at naranasan natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos at hindi tayo nagugulumihanan. Okay? Sapagkat ang subjective peace na ito ay isang banal, supernatural peace. Okay? Na it cannot be figured out on a human level. Kaya para sa ibang mga tao, na mga hindi mananampalataya, hindi lang maintindihan ang kapayapaan na meron tayo sa Diyos. Kaya yung sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, yung salitang guard, sabi niya doon ay will guard your heart and mind. Okay? Yung salitang guard o pagbabantay ay hindi lang po ibig sabihin to ay magmasid o kaya naman ay ikaw ay manatiling nakakulong. Bagkus sa isang military na kataga, ang ibig sabihin po nito ay to stand at post. Okay? Ikaw ay tumayo at magbantay at bantayan mo against the aggressions, panunupil ng iyong mga kaaway. So ito po ang kailangan gawin ng isang mananampalataya. Siya ay laging nakabantay at binabantayan niya ang ginagawa ng kaaway na guluhin, dumihan, o ika nga ay tungisan ang ating mga isipan at mga puso. Kaya maging maingat po tayo sa mga ating nababasa, napapanood, baka mga fake news ang ating mga naririnig at kaya
napupulyot ang ating mga mind. Kaya sa panahon na tayo ay nasa quarantine ay tayo ay walang ginawa kundi manood ng telebisyon, makinig sa radyo, magbasa ng dyaryo, manood sa internet. Kaya maging maingat po tayo na baka kung ano-ano yung mga pinapanood natin at babasa ng mga hindi totoo at kaya sa ganoon ay nakakaroon tayo ng takot o pangamba. Pero ang mananampalataya ay kinakailangang laging nakapamasid, laging tabay sa pandaraya ng kaaway. So kapag ang isang mananampalataya, when peace is on guard, okay, nagbabantay ang kapayapaan, ang isang Kristiyano ay pumapasok sa isang hindi magagaping muog na makikita natin na hindi siya mayayanig o ika nga ay hindi siya matitinag. Ang pangalan ng muog na ito ay walang iba kundi si Kristo at ang pinaka-gwardiya nito ay walang iba kundi ang kapayapaan. Ang kapayapaan na manggagaling sa Diyos ang stand guard and keep worry from corroding our hearts and unworthy thoughts from tearing up our minds. Kaya sabi ko sa inyo na ang kapayapaan ng Panginoon at lagi tayong mapagbasid o tayo ay laging handa o nagbabantay ay hindi madudungisan ang ating mga puso ng mga walang kabuluhan na kaisipan na dulot ng ating sanlibutan. Kaya maging maingat tayo na hindi masira o lasunin o dungisan ng kaaway ang ating puso at ang ating mga pagkikilos. Kaya itong kapayapaang ito ang talagang ninanais ng tao sa ngayon. They want peace that deals with the past, one where no strings of conscience deep in the poisons of the past sins bind at them and torture them hours by hours. Alam nyo, dahil sa kasalanan ng tao, okay, ito ay hindi mawala sa kanya. Kaya kailangan niya ng kapayapaan na magdidil sa nakaraan niyang buhay. Kaya kailangan niya ng kapayapaan na talagang mag-aalis sa mga nakaraan niyang kasalanan na talagang tumotorture sa kanya araw-araw. Pangalawang nais ng tao na kapayapaan ay yung kapayapaan na that governs the presence, na pinamumunuan ang kasalukuyan. Yung with no unsatisfied knowing at their heart. Alam nyo, ang tao ay walang kapayapaan dahil walang contentment sa buhay. Kaya ang gusto ng tao ay yung mayroon siyang kapayapaan na sa kasalukuyan na hindi siya kakaroon ng unsatisfied desires of knowing at their hearts, na talagang walang ginawa kundi maghangad at maghangad. Okay? Parang hindi siya makontento sa kanyang buhay. At ang pangatlo na gusto ng tao na kapayapaan ay yung mahawak sa promise for the future, where no foreboding fear of the unknown and dark tomorrow threatens them. Yung kapayapaan na talagang may mahawak sa kinabukasan, sa hinaharap, na wala siyang kinakatakutan ng mga bagay na mangyayari kahit man nagkaroon ng kadiliman sa hinaharap ay hindi siya
natatakot. Kaya ang kapayapaan ni Kristo ay ang kapayapaan through which the guilt of the past is forgiven. Kaya mga kapatid, ito yung kailangan natin, yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kapayapaang ito ay talagang tinatanggal nito ang anumang guilt ng ating mga kasalanan, mga bagay na nagawa nating na kasalanan nung nakalipas pa. Na alam natin na tayo'y pinatawad na ng Diyos at nilinis na ng Diyos, kaya aalisin niya na yung guilt of the past is forgiven. Pangalawa, ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo by which the trials of the present are overcome. Na ito yung anumang mga trials na nararanasan natin, lalo na itong pandemya ng COVID-19 at anumang mga kaguluhan pa na maaaring mangyari sa atin sa kasalukuyan, ay kaya nating mapagtagumpayan ito. At ang pangatlo, na kapayapaan na binibigay ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kapayapaan na in which our destiny, yung ating patutunguhan in the future, is secured eternally. Ano, itong isa sa mga napakagandang na-accomplish ng ating Panginoon. Yung pag-ibig, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa Romans chapter 8. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. We are really secure sa Panginoon. Kaya we have peace, God. Kaya sana po ay ito ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan, bakit kailangan natin ng kapayapaan ng ating Panginoon. Para po doon tayo sa mga nakaranas na ng pagliligtas ng Panginoon, naway maranasan ito at ingatan ninyo ang iyong puso't kaisipan, huwag madungisan ng anumang bagay na ating napapanood, narinig at nakikita sa internet at sa mga telebisyon. Bagkus ay bigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya nating ma-overcome anuman ang naranasan natin sa kasalukuyan. At yung future natin, at kung worst na mangyari, kumbaga sa ibang mga tao ay yung kamatayan, tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo natatakot sapagkat alam natin ang pagkawaalay dito sa lupa ay ang pagiging present natin sa Panginoon. Kaya isang malaking bagay na alam natin ang future natin ay secure eternally. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na naibibigay sa amin ng kapanatagan at katiwasayan. Panginoon, kabila ng mga problema na aming naranasan sa daigdig na ito, bilangin namin, Panginoon, patuloy mo kami i-comfort mula sa iyong mga salita at naway ang iyong banal na Espiritu ay kumilos po sa amin. Kung aming dalangin, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Shalom.